Sa larangan ng basketball, naging matunog ang pangalan ngayon ni John Amores matapos itong madawit muli sa isang kaguluhan na nauwi sa barilan sa Lumban, Laguna. Yan ang ulat ni Paulos Salamatin. Sa basketball, hindi lamang talento ang batayan ng tagumpay. Kasama rito, disiplina, respeto at sportsmanship, lalo na sa harap ng matitinding laban. Si John Amores, isang promising player na dating naglaro para sa Jose Rizal University at kasalukuyang miyembro ng Northport Batang Pier, nagliyab ang kanyang pangalan sa loob ng collegiate basketball. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan sa loob ng court, hindi siya nakaligtas sa mga kontrobersyang umugong dahil sa kanyang agresibong pag-uugali. Noong Hulyo 2022, nagsimula ang kanyang pagkakasangkot sa mga kaguluhan nang suntukin niya si Mark Belmonte ng UP Fighting Maroons sa UCBL. Si Belmonte ay nagtamo ng malalang injuries na kung saan kinailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Makalipas ang ilang buwan, muli na namang nasadlak si Amores sa isang pisikalang gulo noong Nobyembre ng taong 2022 sa NCAA kalaban ng College of St. Benilde. Dito, nagwala siya at nagpaula ng mga suntok sa mga manlalaro at coaches ng kalabang kupunan. Dahil dito, natanggal siya sa JRU at binigyan ng indefinite ban ng NCAA. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, marami pa rin ang nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Naglaro si Amores sa Zamboanga Valientes at nakapasok ng PBA bilang 51st overall pick ng Northport Batang Pier. Ang kanyang pagkakabalik sa larangan ng basketball ay nagbigay ng pag-asa sa kanya na kaya pa niyang baguhin ang kanyang landas. Ngunit nitong Setyembre lamang, mabilis din siyang nadawit muli sa isang kaguluhan matapos itong makita sa CCTV na magpaputok ng baril sa kanyang nakaalitang player sa isang laro sa Lumban, Laguna. Ang PBA naman, opisyal na sinuspende siya para sa buong 49th season nang walang sahod. The commissioner has decided that John Amores will be suspended for all his games in the next conference of the PBA's 49th season. Sa recent social media post ng PBA Moto Club kamakailan, nagbigay ang ilang mga former PBA players ng kanilang advice para kay Amores. Sa akin, I'm just gonna be brutally honest sa iyo. I hope wag kang magalit sa akin. I hope hindi ka ma-offend. Yung nakita ko yung 15-game suspension, kinumpare ko lang yung nangyari kay Calvin. You got off lightly para sa akin. Alam mo naman mali yung ginawa mo, di ba? So, whatever happens, haharapin mo yung consequences. And gusto ko sa'yo, bumalik ka sa PBA stronger and better. Ngayong darating na Desyembre, haharap si Amores sa isang mahalagang pagdinig kung siya ba ay bibigyan pa ng pagkakataon na muling makapaglaro sa PBA. Ngunit ang tanong ngayon, si John Amores ba ay karapat-dapat bang bigyan pa ng isang pagkakataon o dapat na bang tuluyan ang kanyang karera sa basketball? Paulos Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.